DZBB Bantay Biyahe. Alright, nasa linya na natin si Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega, Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Department ng Department of Transportation, mga kapuso. Undersecretary Andy, good morning. Si Joel Silala po ito. Magandang umaga po, Isek. Hey Joel and Lala, magandang umaga po sa inyong dalawa. Good morning. Good morning po. Only a Supreme Court decision. Supreme Court decision lamang pagka nagpalabas ng desisyon ng Supreme Court na pumipigil dito. Yun lang po ang makapagpapahinto po sa PUV Modernization Program. Tama ho ba, Yusek? Yeah, siguro po legally yun na lang po pinakahinintay ng mga kasama natin sa Piston at saka isang grupo. I think precisely that was their objective po nung pumunta sila sa Supreme Court nung December, kasi talagang umabot naman sa point na talagang hindi naman ata sila magbabago na ng isip on the part of the government. Firm naman rin po tayo dun sa ating programa at saka dun sa consolidation. Siguro po, Supreme Court na lang po yung makapagbago ng sitwasyon at para dun sa dalawang grupo. Oo. Mukhang matagal-tagal. Hindi aabot yun sa ating deadline. Sa tiyak. Oo. Kaya iba na ho ang inyong ngayon na concentration. Nabanggit nyo rin ho sa inyong mga panayam before na route rationalization na nga ho ang inyong tinitingnan ngayon. Lalo na kapag pinatupad na ho talaga ng stricto itong mga dapat pasok lang sa consolidation. Ano ho, Yusek? Yeah, tama ka Lala, kasi ang concentration po natin the past year was really the consolidation. Yun yung first step, very important step. At napansin po namin, lalo na nung nagkaroon na extension ito pong up to April, kokonti na lang talaga yung humahabol. Ibig sabihin po, clear na po tayo sa mga gustong sumama at saka sa ayaw. So, preparado na po yung DOTR, yung gobyerno for the next steps po para ituloy-tuloy na po natin talaga yung programa. Pero maintindihan din natin mga tagapakinig, no? Route rationalization, ito po yung pag-aaral para dun sa mga ruta base po sa demand ng mga pasahero. Hindi ho ba, Isek? Tama po kayo. Sinumulan na po yan a few years ago. It's a continuing process po. So pagkatapos ng consolidation, yung mass concentration po doon. And then after that, pag natapos po yan, ang next namang concentration, yung sa pag-modernize ng vehicle. So it's a step-by-step process po. Ang tanong ko po kasi meron po akong nabasa na tuwag nyo rin po dito kasi ang mga LGU. Kasi sila ang nakakaalam sa mga ruta nung kanilang mga jeep. Ngayon, dun sa mga hindi po nagpa-consolidate, meron na ho ba kayong datos saan pong mga area yun at maaaring maapektuhan po yung ruta at yung dami ng mga jeep o dun sa area na yon? Tama po kayo, no? Sa buong Pilipinas, mataas naman po yung consolidation. So it's not really much of a concern dun sa mga ibang regions kasi po 80, 90, meron pang nga iba, halos 100% yung consolidation. It is really dito po sa NCR, so Metro Manila, na yung consolidation po is mga less than 60%, 50% plus. So dito po nakatutog yung LTFRB po, no? Para ang gagawin po precisely is yung mga ruta na either zero ang consolidation or kokonti lang, kukuha po yan ng tulong sa mga consolidated sa tabing, kunyari sa tabing lugar. Kunyari po yung Kamuning, zero. Kukuha tayo sa Kamyas. Pero kung wala pa namang makuha sa Kamyas, kasi kunyari po enough lang sila doon, we have the whole of NCR, the whole of Metro Manila na pwedeng bigyan po ng LTFRB ng special permit para tumulong po dun sa specific routes na medyo kunti po yung pasada. Yun po yung solusyon na gagawin ng LTFRB. Kasi yun ang concern ko, no? 50, ilan porsyento pa lang ang nagko-consolidate sa Metro Manila, Yusek? Mga 59%, tama ba? Yes, mga almost 59. Pasensya na po, wala lang sa datos. Saka may ko yung eksakto po. Kasi, tama po kayo, Joel. Yusek Andy, kasi ang inaalala ko, no, pagka merong isang lugar na hindi napagsilbihan ng mga jeepney, malaki epekto nun sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Maglalakad sila, kundi kaya magdadagdag sila ng pamasahe. Yun nga ngayong medyo kapuso tayo sa budget dahil po sa tumataas na inflation, ito yung pinakaayaw natin mangyari. Pero ito ba yung mapupunuan natin? Kasi 40% is big. Nakakawalan dun sa mga biyahe po ng mga jeep na dito po sa consolidation. Metro Manila, napakadami yung tao. Marami talagang pumapasok. Po na ekonomiya po natin. Paano ba, ito ba yung nagawa ng paraan na, Yusek? Yeah. Yung studies po, kasi pag nag-consolidate sa isang ruta,
60% nag-consolidate sa isang ruta po, no? Uh-huh. Enough na po yun. Kaya na pong tugunan yung pangangailangan base sa studies. Ang concern natin, tama si Joel, yung wala or zero. Kaya nga, ang ginagawa namin dito or pinapagawa po natin sa LTFRB is talagang tutukan yung lugar na wala because ang gusto natin mangyari, kung hindi siya masakasakay sa dati niyang sinasakyan, at least meron tinatawag na special permit. Kasi kung siya po ay sasakay sa tricycle o kaya sa taxi, hindi man pwede yun. Mas mahal. Kasi po napakalayo po. Tama po kayo. Kaya talaga ang gagawin namin, ang paraan talaga, as if hindi siya nawala ng sasakyan. Yun po yung solusyon. Base po sa numero nung nag-meeting po kami last week po, kakayanin po. Pero tututukan pa rin po natin yan dahil ang LTFRB will have other options with the mindset of helping these commuters. Okay. Yun po yung priority yung pinag-uusapan namin dito. Tulungan po yung commuters. So, 10 area to, Yusek, na ano na po? May listahan na po Natukoy niyo na tayo. ba? Natukoy niyo na yan. May listahan na po yung LTFRB. Pasensya, again, wala nasa kamay ko. But normally po, ito yung sa mga University Belt, sa mga Divisoria, sa Pasig, Quiapo. Yun po yung lugar. Kung tutusin, pag nagwewelga po o nagpo-protesta, sila po yung laging nagkakahirap kasi clearly ito yung lugar na hindi nagko-consolidate. So, ito rin yung lugar na nagkakaroon ng protesta. So, Naku. parang alam na po. Alam na po ng LTFRB. Kasi Yusek, sa datos po, nabanggit nyo Divisoria. Yan po yung numero 1 na pinakamaraming gumagamit ng jeep. Jeepney, Sa nasa 213,861 sa datos po yan. Yung peak inbound nila nasa 10,000 mahigit. Yung outbound nasa 6,000 mahigit. So, paano po yan? Dapat po ata priority yan kasi hindi po pwedeng magkulang ang ating jeep dyan. Pero ito yung mga ruta na maiiksi eh. Kasi kung titingnan nyo po, yung mga rutang hindi nagko-consolidate, ito po yung maiiksing ruta, ito po yung mga less than 4 kilometers. Normally po, nasasalo yan ng mahabang ruta. Yung mga mahabang ruta, dadaan, nasasalo naman po. Yun yung assurance po. Pero alam mo, kahit na may ganun kaming assurance, hahanapan po namin ng special permit para mabigyan talaga ng ruta. Oo, alam nyo ang senaryo dyan. Sasaluhin man ng mahabang ruta, pero mag-aantay ka kasi punuan. Sasabit ka, mahirap naman yun. Di ba ho? Tama po kayo. Kaya nga ngayon tapos na yung consolidation, magkakaroon tayo ng mga ganung klaseng solusyon, special permit, ipamimigay po yun ng LTFRB and they will still be thinking of ways para talagang mabawasan ang inconvenience sa ating publiko. That is foremost on the mind po ng ating LTFRB at saka DOTR po. Tsaka syempre, Lalang, ayaw nating, I'm sure Yusek Andy will agree, ayaw nating mangyari dito, by May 1, makita nating marami ang naapektuhang mga pasahero dahil pinapatupadan natin yung PU modernization, sasabihin ng mga nagkikilos protesta, yan nasabi ko sa inyo eh. Di ba yun ang pinakaayaw nating mangyari? In fact, on the part of the government, after April 30, not necessarily May 1, hindi na sila pwedeng pumasada. Bibigyan po natin sila ng due process like what we promised nung end of December. Naalala niyo po yung original deadline. Magkakaroon po ng proseso. May show cause pa po yan. They will be given time to answer kung hindi sila nag-consolidate. And then eventually, there will be a time na talagang hindi na sila pwedeng pumasada sa mga ruta nila. So may due process po sa mga hindi nag-consolidate at saka we have enough time to put solutions on area na posible magka-problema naman po. Okay. Last week, 1.5 araw, nagkilos protesta sila dahil tinerminate nila by 8 a.m. yata kinabukasan. Ngayon, ang balak nila 3 araw. Pero last week ba, Yusek Andy, meron ba tayong kahit baagyang bilang na nakumbinse na dito ka na mag-consolidate na kayo o wala pa rin? Talagang wala na idagdag last week? Yeah. Unang-una i-discuss natin yung tigil pasada na nangyari last time. Hindi naman po nagkatigil pasada dahil wala naman pong halos sumama sa tigil pasada. It was more of nakapag-create sila ng traffic kasi may mga sasakyan po sila na medyo nagharang po sa mga kalye. So that's what happened last time. On the part naman sa pagdadagdag, alam mo, tinitingnan ko dito, Joel, the biggest jump sa pag-consolidate was patapos ng December because clear, kitang-kita po namin, talagang nagpuntahan po sa OTC, sa LTFRB, yung mga nag-consolidate dahil alam nila talagang that was the final deadline, supposedly noong December. After December, siguro mga 2% na lang po yung mga sumama from the consolidation, to the consolidation,
Kasi clear naman po, Lala and Joel, alam naman po natin kung sino talaga yung sasama at saka yung hindi sasama. So, ang punto na lang po ito, well, to be honest with you, para bagang we will just respect yung decision po ng mga operators na ayaw nilang sumama or may dalawa tayong grupo na ayaw nilang sumama. So, it is really the Supreme Court that is really the relief for them. Kasi sa parte po ng gobyerno, talagang decided na po kami. Kasi imagine mo nga naman, 95% hindi sumasama sa WELGA. Almost 80% nag-consolidate. Parang it's also proper and right to see that this is a program that is wanted by the whole of the sector. Opo, majority. So siguro po, inaalalayan na lang namin yung dalawang grupo, hanapan pa natin ng konting solusyon. In fact, ako personally, I can still talk to the two groups even after April 30. Baka may mga suggestion pa sila, even though hindi na sila kasama sa consolidation because they are part of the sector ng transportasyon. So yun po yung magiging objective po namin dito para talaga magtulungan pa rin tayo. Pero ang tiyak namin ko lang po, Yusek, na kasi nagbabanta rin yung iba, ano, dadami ang kolorum dyan kapag hindi kayo nakipagkasundo sa amin. Pero tiyak ho na May 1 onwards, sila'y pag nagpumilit, illegal kolorum. Tama po, Yusek? Alam mo yung term na kolorum, I don't want to use that to them. Respeto po na lang sa kanila because I think it's also fair to them na gawin nila yung dapat nilang gawin. If they didn't consolidate, na-revoke yung kanilang prangkisa, I think it's just proper to be a decent Filipino na huwag mong gawin yung hindi mo dapat gawin dahil wala ka ng karapatan. So I think that should be the view of these operators. On the part of the government, magkakaroon kami ng due process, may mga panahon pa po yan, but there will come a time that we have to deal with them legally and what we must do po. Hanggang kailan yung due process na yun? Kasi klaro ho, Yusek Andy, na sinabi nila na May 1, tutuloy pa rin kami sa pamamasada. Kasi hodang kami hulihin na. Sinasabi nyo nga, pagka hinuli nyo sila, bibigyan nyo sila ng due process. Kailan sila totally mawawala sa kalsada natin? 1 month? 2 months? Pa? Tama po yun. No? Exact date hindi ko masasabi because it's a process by LTFRB. No? Siguro it's safe to say, no? Safe to say na siguro mga for the month of May, baka pwede pa po sila. Basta ang importante lang po dito is that the process should be given to them dahil kailangan po yon. Then eventually po, makuha nila yung papeles or notification, then they know na hindi na po sila pwedeng pumasada po. Alright. Okay. Sige, abangan po. namin Malinaw, yung... Yusek. Thank you, Yusek Salamat Andy. po. Mag-ingat po kayo at magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyong dalawa. Good morning po. Thank you, si Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega, ang Undersecretary for Road Transport and Infrastructure, Department of Transportation. Hilingan, walang pinoprotektahan.